Patungkol ho dito sa isinampan ninyo sa Supreme Court, pwede ho ba natin maipaliwanag ito sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa mga masa? Bakit po kayo nagpunta ng Supreme Court at ano po ba ang problema sa ating budget? Maraming salamat at alam ho ninyo, dami kong nakakausap ng mga ordinaryong Pilipino at nakakatuwa dahil naiaangat natin yung level ng diskurso at ito na nga pinag-uusapan natin ang budget. Minabuti at minarapat namin ni Congressman Sid Ungab na dalhin sa Korte Suprema, dumulog kami roon upang questionin ang legalidad, ang constitutionality ng 2025 budget. Sa mga grounds na sumusunod, unang-una, unconstitutional. Nabigyan nila ng zero funding yung PhilHealth sapagkat yung PhilHealth may pinagkukuhaan ng special purpose fund yan. Katulad nung share niya doon sa sin taxes levied on tobacco, sigarilyo, alak at yung mga gumagamit ng matatamis, yung mga sweetened beverages. 80% yan automatic popondohan yung Republic Act 11223 o yung Universal Healthcare Law, kasali dyan ang PhilHealth. Kanya hindi pwedeng bigyan ng zero budget ang PhilHealth. Pangalawa, higit na malaki ang pondong ibinigay sa public works. Unconstitutional din yan sapagkat malinaw sa ating saligang batas, Article 14, nandiyan yan, nakasulat yan, Section 5, na ang pangunahing dapat bibigyan ng prioridad pagdating sa budgeting ay ang Department of Education, hindi ang public works. At pangatlo, ito yung magdadalawang linggo ng pinag-uusapan, unconstitutional yung enrolled bill sapagkat puno ito ng blanco. Yung final bicameral conference committee report na pinakita namin na blanco, 28 line items ay blanco consisting of 13 pages. At kahit ito'y blanco, ito ay pinirmahan, rinatipikahan at inaprubahan at final sa House Bills and Index Service at ginawa ngang enrolled bill. Unconstitutional yun dahil hindi ka pwedeng magpasa ng isang panukalang budget na punong-puno ng blanco. Korupsyon ang may tuturing dyan. Una sa lahat, yung itanong ko po muna doon sa, di ba, may tatlo kayong basihan, yung PhilHealth, edukasyon, at saka yung blanco. Doon po sa PhilHealth, ang kanilang dahilan ho dyan ay meron naman pong ibang, may pondo pa naman na maaaring paghukutan daw. Hindi ho ba ito sapat? Hindi sapat yun sapagkat ito'y paglabag na malinaw sa ating saligang batas. So ulitin ko, yung provision ng ating Constitution, I think Article 6, Section 29 yan na yung mga money collected on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund and shall be used only for that special purpose for which the collection was made. Yan nga po yung 80% nung doon sa tinatawag na taxes levied on sin products, yung tabako, sigarilyo, alak, at yung mga matatamis na inumin. Malinaw yan at kayo linabag ng kasalukuyang budget. Kasong kriminal din yan Dahil yan, bawal na maglipat ka ng pondo at wag mong pakilaman yung special purpose fund. Yan ay para sa Universal Healthcare Law. Pagdating naman po sa edukasyon, ang sinasabi naman nila ay meron namang, hindi ho ibig sabihin ng edukasyon doon sa konstitusyon, ay DepEd lang. Kasama daw dito yung iba pang mga, masasabi nating ibang bagay tulad sa PMA at PNPA, kung ano-ano pa. Ano ang paliwanag dito? Sapagkat ibang klase yung sa PNPA, iba yung sa PMA. Yan ay sa ilalim ng budgeting ng DILG at ng DND, ng Department of National Defense. Hindi mo pwedeng ihalin tulad ang struktura ng PMA at PNPA at yung mga iba pang katulad nitong education sector. Sapagkat ang mga propesor sa PNP ay sumasahod sa PNP. Mga pulis yun Yung mga propesor sa PMA ay sumasahod sa DND. Mga militar yun Navy or Air Force o kung anumang branch of service ng PMA. At ito'y ginawa lamang para maging bloated yung budget ng Department of Education at mapagtakpan yung trilyong pisong inilagak nila sa DPWH or Public Works at upang ikubli nga na higit na mababa yung funding o yung budget na ibinigay nila sa Department of Education. Pagdating naman po dito sa talagang pinaka-controversial, yung blanco na sinasabi. Ang sinasabi naman daw, yung BICAM report lang ang blanco. So, walang problema doon. At ang sinasabi naman nila, ang pinirmahan mismo ng Pangulo, ay may laman na, may nakasulat na. So, ibig sabihin, hindi po daw yan unconstitutional. Ano po ang paliwanag niyo dito? Nagpapasalamat kami, inamin nila na walang blanco, yung pinirmahan ng Pangulo, yung GAA. Sapagkat ito now gives rise to the bigger question. Sino yung makating kamay na nagpuno ng mga patlang o blanco doon sa Bicameral Conference Committee report?
yung Bicameral Conference Committee report ay hindi isang inosenteng dokumento. Ito ang pundasyon, ito ang basihan ng ating enrolled bill, yung General Appropriations Bill, yung GAB. Pag yan ay isinumite sa tanggapan ng Pangulo at yan ay napirmahan, magiging GAA yung GAB, magiging General Appropriations Act. At yung GAA natin ngayong 2025 is a clear fruit of a very poisonous legislative process. Inabandona ng ating mga mambabatas, lalo na yung miyembro ng Vice-Cam, yung kanilang sagradong mandato na bantayan, ultimo, sentimo ng pera nating mga Pilipino. Somebody made a running computation and around 241 billion pesos ang halaga ng iniwang blanco. 241 billion pesos. Hindi birong pera ito. And again, balat by Coach Oli at Jay, daig pa ng mga barangay na nagpapasa ng konseho sa barangay ang taunang budget nila. Yung konseho ng barangay marunong magpasa ng budget eh. Tanungin nyo sila, mag-interview, 40,000 mahigit ang ating konseho ng barangay. Mag-interview kayo, tanong ninyo kung tama yung budget process sa dinaanan ng ating 2025 budget. Ganon din, yung ating magagaling na mga municipal councilors, city councilors at provincial board members, they know how to pass a proper budget. And they know, and they will attest to this, hindi ka pwedeng magpasa ng budget na mayroong blanco kahit isang sentimo. That is illegal, that is criminal, that is unconstitutional. Pagdating naman po doon sa sinabi niyong ito'y isang criminal act, do you mean after this pagsampa ninyo sa Supreme Court, kakasuhan din ninyo po yung mga pumirma, yung mga pumirma na blanco po? Sapagkat mayroong kinakailangang managot, Banatbay. Ito ay crime against public interest, Article 170 of our revised penal code. Anong kaso yan? Falsification of legislative document. And it will also involve usurpation of authority sapagkat hinahanap natin sino ba yung makating kamay na naglagay ng mga halaga doon sa 100 bilyong pisong patlang o blanco na sadyang iniwan ng mga senador at kongresista na pumirma, nagratipika, nag-aproba at nag-file doon sa House of Representatives Bills and Index section. Yan ay criminal offense. Bukod pa riyan, ito ay usurpation of legislative powers. Ay isang krimen na committed by public officers. Lahat ito ay mga pangunahing krimen na ating naiisip pa lamang. But for now, we have to file our petition before the Supreme Court sapagkat ito nga ay hindi basta-bastang usapin. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung constitutionality of no less than our annual budget, itong 2025 budget. Hingan ko lang po kayo ng reaksyon patungkol po doon sa sinabi ng ating Pangulo na sinabi niya na yung ginawa ninyo, baka ang ending niyan, mag-shutdown daw ang gobyerno at tumigil ang lahat. Ano po ang inyong masasabi dito? Yan ay malaking kabulaanan. Hindi magsha-shutdown ng gobyerno. May mekanismo dyan, yung tinatawag nating reenacted budget. At yung sinasabing so that we can continue destabilizing the government, that is wrong. That is totally misplaced and out of place yung kanyang sinabi. Sapagkat ang issue dito ay corruption. Corruption sa kanyang administrasyon, hindi ang destabilization. Because if we are destabilizing the government, Banatbay, bakit kami tatakbo sa Korte Suprema? Hindi ba yan ipagkilala sa rule of law? Hindi ba yan pagkilala sa supremacy of the Constitution? Coach Oli. Attorney Vic, so susundan ko na yung tanong ni Banatbay patungkol dito kay BBM kasi alam naman natin na separate branches ang legislative tsaka executive. Pero para sa akin na hindi naman ako abogado, kailangan bang umimik na ang presidente rito at may gawin? Kasi it's a given fact, may blanco. So wala siyang pwedeng gawin? Dapat ang ginawa last year pa dapat hindi niya pinirmahan, binito niya yan at nagtrabaho na lang sila ng reenacted budget. Anyway, 1-2 buwan, kaya naman nilang ipasa yan Kitang-kita naman natin sa magtatatlong taong administrasyon niya, pag meron silang gustong ipasa, kahit Pilipit, pinapasa in no time. So, ito, talagang hindi mo pwedeng pakialaman na itong budget na ito dahil tangi ang lahat ng appropriation revenue ay magsisimula katangi-tangi sa House of Representatives. Not even in the Senate, Coach Oli. Malinaw sa ating saligang batas yan, Article 6, Section 24, na dapat ang lahat ng batas patungkol sa appropriation ay nagmumula sa House of Representatives exclusively. So wala tayong magawa dyan, dapat hindi na niya lang pinirmahan yan. So, definitely may ano dito, may blank items. Ngayon, nagtuturuan na. Hindi ba parang ang nilalabas dito ay ginagawang fall guy etong mga staff?
Yun ang nakakaawa, Coach Oli. Dahil nakikita ko yung direksyon ng mga pahayag, lalo na nung Congresswoman Stella Kimbo na tinuturo yung technical working group or technical working staff ng Senado doon sa Committee on Finance at nung mababang kapulungan yung Committee on Appropriation. Kawawa naman ito. Itong mga ito, hindi gagalaw yan ng walang nag-utos. At ako'y naniniwala, mararangal at tapat yung mga naglilingkod dyan sa Technical Working Group. Gagamitin lang sila dahil nagkaipit-ipit na. Hindi tama na ipitin yung mga nagtatrabaho ng tuwid, nagtatrabaho ng marangal dyan sa House of Representatives, sa Senado. Dapat dyan managot yung kung sino talaga may makating kamay na naglagay ng mga malalaking halaga, daang bilyong pisong halaga dyan sa iniwang blanco ng Bicameral Conference Committee report. Ayun. So, sa madaling salita, sila ang salarin dito. Pero ito ba ay kasama doon sa kanilang immunity? Pwede ba natin kasuhan itong mga to? Kasi bilyon po ito. At marami sila dyan. Ang sabi nga dito, mga aapat na tao lang naman dyan sa Vice Cam ang talagang kumokontrol niyan. Ito nga maganda, Coach Oli. We have to identify kung vice cam ba ang tumira nito mga daang bilyong pisong halaga being the third chamber or third house. Kasi baka meron pang fourth chamber, baka meron pang fourth house. Sino-sino kaya ito? Kaya nga lagi kong tanong, sino yung may makating kamay na naglagay ng halaga dyan? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem ba sila o marami sila? Ito yung dapat nating malaman. And I'd just like to take this opportunity that even the two former Senate presidents, no less than former Senate President Frank Drilon said, ito yung pinaka-corrupt na national budget na kanyang nakita. Sinabi rin ni Senate President Tito Sen, na akin din naman kaibigan, na may talagang maraming blanco at mali yung prosesong ginawa dito sa paglimbag ng 2025 budget. Ganon din yung sinabi ni Senador Ping Lacson. 3 senador na ito, pang-apat, yung kapatid mismo ni Bongbong Marcos, si Senador Amy. So kung titingnan mo, 4 na senador, dating 2 Senate President at itong 3 ito ay kumakandidato sa ilalim ng sariling partido ni Bongbong Marcos. So 3 rito ang nagsasabing may blanco at hindi dapat pinirmahan itong unconstitutional budget. Ito nga, sinabi nga, na-discuss ko itong kay Drilon, na sinabi niya, ito ang pinaka-corrupt. Pero meron din siya binanggit patungkol doon, na ito raw ay pinupolitika lang. Parang ang pinapalabas dito, ang mastermind dito, si PRRD. Dahil yung nagpalutang daw, siguro kayo, si Ungab, kung sino-sino man, again, connected kay PRRD. Ang issue dito is corruption, hindi politika. Isang malaking korupsyon ang issue dito. At walang kinikilalang politika ito sapagkat ito ay 6.325 trillion pesos lang naman. 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino na dapat tayo lahat ay makilahok sa usaping ito. Napakahalaga, napaka-importante sapagkat ito yung ating taunang budget. Hindi kasalanan ni Congressman Sid Ungab. Hindi ko kasalanan kung kami nag-file ng kaso. Dapat, ang lagi kong sinasabi, do not shoot the messenger. Ba't kayo nagagalit sa amin? Ginagabayan nga natin ang executive department We're giving them the benefit of the doubt. Pero tila, sila nagtatanggol sa both houses of Congress. Dahil you do not shoot the messenger. Aming linahat ito dahil obligasyon ng bawat Pilipinong makakasaksi ng ganitong napakalaking krimen, napakalaking korupsyon na ilantad at ilahad sa taong bayan ang kanyang nasaksihan at nakita at nalaman. Last question bago ko ipasa kay Jay. No? Itong komentaryo po dito sa sinabi ni Senator Chis na tila nililito ang taong bayan sa facts. Kasi simple lang naman may blank items, sino nag-fill up? Pero ito parang nililito nila na meron na daw di umanong pagkakasunduan, parang ano na yun tapos naman na yan. Batas na yan. Okay na sila dyan. Parang ganun ang kanilang direksyon ngayon Attorney Vic. Hindi pwedeng ganun lang natin tratuhin. Itong napakalaking krimen, napakalaking korupsyon na ating nadiskubre. 6.325 trillion ito. At hindi nila pera ito, Coach Oli. Pera to ng mga Pilipino. And it is their sacred duty to take care of every centavo that will come out of public coffers. Hindi pwedeng blanco at hindi pwedeng tapos na sapagkat yung pinakita naming final bicameral conference committee report na aprobado, ratipikado, pirmado at ifinal nga sa House of Representatives Bills and Index Service or section, dito makikita mo na hindi ito ordinaryong papel. May evidentiary value ito. At anong evidentiary value? Merong krimen na naganap. Merong dapat managot kung sino naglagay ng mga halaga diyan sa mga patlang na sadyang iniwan ng Bicameral Conference Committee report. Hindi pwedeng iiwan mo yan sa technical working group o sa mga staff ng senador at kongresista. Bakit? Wala silang kapangyarihan Hindi naman sila mambabatas
at malinaw sa konstitusyon, tangi nga lang ang mga mambabata sa mababang kapulungan dapat magmulang any appropriation revenue or bill.